napakarami ng rallies in the Philippines nung unti-unti na-discover ng mga Pilipino na inutil si Ngiwi Jr. o itong presidenteng nakaupo na lame duck. At pag sinabing lame duck, ibig sabihin nga, lagpas 3 years ka na, nakaabang na, all eyes na sa susunod na papalit sa iyo. After 3 years mong nakaupo, di ba? And lalo't maraming mga Pilipino nakakaramdam na, teka, parang hindi umuunlad ang Pilipinas. What's going on? Kasi nga ganun ang palusot ni Iwi kasi may mga giyera, kaya ang ekonomiya apektado, kuning-kuning. Ay, nagmahal kasi ang presyo ng langis, kaya apektado. Utot! Kung matino ka talagang leader, kahit first year pa lang ng administration mo, mararamdaman na ng tao yung impact ng leadership mo. Katulad ni Tatay Digong, despite na struggling si PRRD noon at nangako pa nga ng 6 months matatapos ang problema sa droga, pero, di ba, first year pa lang, alam na natin na nasa tamang direction si PRRD at unti-unti na nagiging peaceful sa lugar natin kasi nababawasan ng mga adik, nagsipagsuko, natukhang, tinokhang, kinatok, pinakiusapan, at yung iba naman ay tinugis at yung talagang wala ng pag-asa, mga nanlalaban-laban na ganyan, nagkanda-tegi-tegi. So nag-cause talaga ng takot yung leadership ni PRRD, di ba, sa mga kriminal, sa mga sindikato, sa mga mafia. That's why yung iba siguro tumigil. And namulubi rin, nagkandalugi-lugi ang mga illegal na negosyo. Right? Pumreno sila mga tet kuya. And then maya't maya may nare-raid na mga laboratory kung saan nagmamanufacture ng droga. Eh bakit baga? Kasi isa yan sa sumisira, hindi lang po sa economy natin, kundi sa buhay ng mga Pilipino. Sabi nga kung gusto mong sirain ang isang pamilya, kailangan meron kang magawang adik na isa dun. Right? Bukod sa malululong sa bisyo, hindi magtatrabaho or mag-aaral, right? Doon na lang mapupunta ang pera sa bisyo. And then baka mamaya syoktayin pa niya yung kanyang iba pang miyembro ng kanilang pamilya kasi ang tingin niya dahil nalulong na sa polvoron or asin, sa tiyabo baga, o lulong na ang tingin niya sa kanyang mga nanay, tatay, kapatid, or kung sino man kasama niya sa bahay, baka tingin niya ay mga daga or pusa na mga pasaway to, tigihin ko nga. Kasi nakakasira nga ng ulo. So, hindi lang yung nasira ang kinabukasan nung halimbawa anak or tatay na naturuang gumamit niyan. Hindi lang yung taong yun ang masisira ang kinabukasan, buong pamilya niya sira. Actually, ang pamilya ni Ngiwi mukhang sira naman na. Ang problema, itong mga tinutugis ni Tatay Digong nung siya ang nakaupo, di ba? Ay ang siyang sumisira sa Pilipinas ngayon. Kung kayang sirain ang isang pamilya, mga kababayan, kung meron kang magagawang or may isang nyodik lang doon na miyembro ng isang pamilya, sira ang buong pamilya. Itong mga lintik na to, parang lahat sila Tama, buong pamilya. Sino sa pamilya nila ang lulong, mga ating? Yung babaeng ahas na malaki ang tiyan at malaki ang mata na kulubot ang leeg? O yung Ngiwi Jr. na dumudugo yung gums? Sino sa 3 anak ang lulong? Meron baga na hindi lulong? Tapos namumuno? Ay walang hiya! Ano ito? Kasi ang balita ko mga kababayan, napakiusapan ni Manggayan, si PRRD, na huwag isama sa di ba, sa listahan. Kasi ibinulgar, gano'n ginagawa ng Tatay Digong, magsitigil kayo o papangalanan ko kayo. Pinangalanan ni PRRD ang malalaking pangalan, 'di ba? Ang malalaking tao na involved sa kalakaran ng alam niyo na, ipinagbabawal na 'yan. And nakulong nga yung Sabah Queen, isa sa mga personalidad na nakinabang sa drug trade. Mahirap i-pronounce Alam niyo naman ang Lolo Yusuf, mahigpit ngayon. 'Di ba? Nakinabang sa pera na kinikita sa pagbebenta ng bagay na 'yan na ipinagbabawal. So, despite na ang nakaupo ngayon ay what an irony, di ba? Tinugis ni Tatay Digong ang mga nyodik, tapos ang nakaupo ngayon, nyodik? Anong kasalanan ng Pilipinas? Anong kasalanan ng mga Pilipino? Para maging para ganito mapala natin. Ang galing lang ng kanilang pambubudol. At alam na ng mga tao, no, after 3.5 years na nakaupo yung lulong na yan, yung lulong sa ipinagbabawal na alam nyo na, gising na ang mga Pilipino. But despite na gising na ang lahat, bumaba na ang lahat, nagprotesta, nag-peace rally, lahat na
nakaupo pa rin gamit ang pera. Sinisilaw ang mga matitikas, 'di ba, ang mga nakauniporme para sila ang kampihan at protektahan at hindi ang mga ordinaryong tao. Kaya nga nakakalat ang kapulisan at mga sundalo sa kung saan-saan sa Pilipinas para kung may mga krimen na mangyayari ay may hahabol sa kriminal para ligtas ang taong bayan. 'Yun ang role ng 'di ba ng mga nakauniporme, ang iligtas tayo. Ay bakit wala silang ginagawa? Ay mukhang buong angkan mga kababayan ay lulong sa pulburon. So mukhang mahina ang pag-asa natin na manalo sa laban na ito despite na ang ibang mga bansa nung nagprotesta sila ay tanggal ang mga nakaupo. 'Di ba? Ilang bansa na sa Southeast at ang kahuli-hulihan nga itong Bulgaria ay buong gobyerno nag-resign. Natakot sa kanila. Kaya nga mga kababayan, alam naman natin ang kasabihan na kung iisang tingting ka, hindi mo malilinis ang iyong bakuran. Pero kung magkakahugpong, magkakasama, di ba, ang tingting at maging walis, magiging mabilis ang paglilinis. Yan yung analogy, yan yung example, yan yung matalinhagang pamamahayag or what, na kapag nagsama-sama ang mga Pilipino, itong mga dumi sa Pilipinas, lalo na yung mga buhaya na yan, ay kayang-kaya nating kalusin, walisin, hampasin, tusukin, tagain, visit, lahat na gawin. Kaya natin at mas matatakot sila sa atin. Pero kung tingting ka lang, isang piraso kung naglilinis dyan, ay walang mangyayari. O kaya naman, nagwalis ka lang sa araw na to. And then, na. Ang paglilinis ng bakuran, dapat araw-araw, kung tutusin mga kababayan, walang hihinto. Kung pagod ang isang walis, dapat may isang walis na papalit. Ganyan. Hindi mo titigilan. Kuha nyo yung analogy, yung example, hindi mo titigilan hanggat may nakakalat sa bakuran, buti sana kung dahon lang na biodegradable. O di ba? Ay kaso mo nakakalat mga demonyo eh. Walsin mo na, hambalusin mo na, habulin mo pa. O, ang paglilinis ng bakod, hindi lang walis, baka kailangan mo na ng itak. Di ba? Minsan tatabasin mo yung masasamang damo, ang daming masasamang damo. O nagwalis lang nung November, nagwalis nung January, nagwalis nung... Ay ngayong December, wala nang nagwawalis. Kuha nyo mga tat kuya, pero nakakakita po ng pag-asa ang ating mga kababayan sa katauhan ni Donald Trump na nag-issue ng sanction ngayon no, recently. Kaya naman umaray-aray ng gusto ang ICC, hindi ba? Oh. And, And ito nga po si Vladimir Putin na sinentensyahan na talaga. Naku, may mga eksena. Sinentensyahan na talaga na dapat makulong itong mga ICC judges. Okay? So, pupuntahan natin yan. Saan ka dyan? So nakikita na ng mga kababayan natin ang clues na pwedeng itong dalawang world leaders ng mga superpower na bansa ang pwedeng tumapos sa kahibangan, hindi lang kahibangan, kademonyohan ng ICC. Kaya sabi ko nga parang nag-usap si PRRD tsaka si Trump no? At tsaka si Vladimir Putin. Eto, pakita ko lang muna yung post ni Miss Maharlika at i-discuss daw niya to sa next live niya. Mukhang si Trump, at Putin ang magpapauwi kay PRRD. Yan na yan, ang clue mga kababayan, ha? Kumilos ang dalawang leaders para matigil na ang abuse of power ng ICC. At ito ang kasabwat ng mga tarantado at mga demonyong iba pang mga politiko sa buong mundo para takutin ang kanilang kaaway. Ito ngayon ang kasabwat ni Marcos Jr. para patahimikin si Tatay Digong. Isipin nyo kung hindi nakakulong si PRRD ngayon mga kababayan. Kung si PRRD ay wala sa kulungan at ito nga po uminit ang usapin ng flood control projects na mga ninakaw, yung iba ghost projects, yung iba marurupok, yung iba hindi pa tinatapos, imposibleng hindi sasama si Tatay Digong sa mga rallies. Kahit isa. Tama? Itong rally ng INC ng November na nag-guest si Amy Marcos, kung hindi pwede si VP Sara, for sure sa third day, baka nagsalita si PRRD. Kahit sa ang rally, for sure dadagsain. Si PRRD ang pwedeng di ba? Ang pwedeng catalyst or makapagparami rin
makapagbigay ng reaction sa mga tao, maka-encourage sa mga tao na bumaba sa kakalsadahan. Actually, hindi lang dapat sa kakalsadahan. Hinaharang na nila ang Mendiola, 'di ba? May mga barbed wire na. Alam nila na pwedeng sumugod ang mga Pilipino. Kung ang dami ng mga tao na susugod ay mas marami kaysa sa kapulisan, plus may mga media na kasama, plus may mga vloggers. You think kakayanin ng mga pulis ang taong bayan? Mamimili ang pulis. Sino poprotektahan nyo? Yung mga magnanakaw na yan o kami? Kaso mo, nakakulong si Tatay Digong. Kaya siguro, bukod sa parang bayad utang nila yan mga kababayan, nangako sila eh. Right? Sa tingin ko, nangako itong mag-asawang ito sa mga gustong gumanti kay PRRD. Maraming nag-donate, kung sino-sino ang nag-donate. Milyon-milyon ang natanggap na donasyon ng iwi na yan noong kampanyahan. At ang naging kapalit, binigyan niya ng pwesto o mga nagbigay ng milyones sa kanya. So marami pang nagbigay. Okay? Pero ang hininging kapalit, bukod sa pagbibigay ng pera na yan, bukod sa pwesto, ay ang ulo ni Tatay Digong. That's why ginawa nila yan. Plus gusto nilang pagtakpan yung iskandalo ng babaeng ahas na yan sa US. Yung may namatay na Pinoy na isinama niya doon na overdose. Kung ang mga kaibigan nila ay mga lulong at nagkakandamaday sa overdose, ano sila? Di ba kasabihan yan, tell me who your friends are and I will tell you who you are? Ang mga kaibigan nila, lulong! Ano sila? At bakit sila may pwesto? Pero bakit nagbubulag-bulagan ang mga kasundaluhan at kapulisan? Takot ba sila? Hindi ba nila poprotektahan ng mga Pilipino laban sa mga adik? 3 taon nang mahigit, nagsalita na yung kapatid ngayong taon. Lulong ang kanyang kapatid, pinauuwi, magpagaling, magpa-drug test, magpa-rehab. Imposibleng hindi narinig yon ng mga pulis at militar. Pero bakit wala silang ginagawa? Luckily, ito nga po si Trump, si Putin, kumikilos laban sa ICC na siyang nanggigipit ngayon kay Tatay Digong. 'Di ba? Isa lang ang hiling ng mga Pilipino or dalawa. Tigilan niyo ang pagnanakaw at pauwiin si PRRD sa Pilipinas. Yung mga pirma-pirma, yung mga gather-gather na pirma na yan, wala yan, basura, sabi ni Attorney Nick na isang abogado at dating nagtrabaho sa Korte Suprema. Nagtrabaho sa Korte Suprema. Alam niya ang kalakaran, abogado pa. Alam niya ang magiging desisyon ng mga naging employer niya, ng mga associate justices. Basura yung pirma na yan, ipapahamak pa kayo. Nagbibida-bida lang yan at baka may masamangang balak. At ngayon nararamdaman siguro ni Ngiwi, no, na pwedeng tumagilid ang ICC. Ito ang pwedeng magpalaya kay Tatay Digong kung hindi makukuha sa rally-rally, kung ang rally sa The Hague nang nangangalampag sa ICC. Actually, ngayon ang perfect time mga kababayan eh. Dapat may mag-organize ng rally dyan sa The Hague, no? Pumunta ang lahat ng OFWs, kalampagin. Ngayon na medyo mahina ang ICC. Biro mo, na-sanction ni Trump, pinarusahan ni Trump. Hindi kayo pwede makapag-transact, denied ang inyong mga visa, ang inyong mga account, bank accounts, at lahat na. Pilay. Yung ibang mga justices ng ICC na yan, magsisipag-resign. Kasi nga, hindi na sila mapapasweldohan. Tapos sinintensyahan pa ni Putin. Ikukulong namin kayo. At ano ang sabi? Kung ginawa ng ICC na hindi naman sakop si PRRD or ang Pilipinas ng International Criminal Court or ng Rome Statute ba yan? Kung hindi na nga sakop niyan pero kinidnap nyo pa, pues baka ipakidnap ni Putin ang mga judges na yan. Pwede yan. Nagawa nga nila kay Tatay Digong, kinidnap nga nila, hindi naman sakop ng ICC ang Pilipinas. Baka may mga naniniktik na sa mga judges na yan, sana nga kidnapin kayo at dalhin kayo sa Russia at ikulong kayo ng 15 years habang buhay pa. Pilay yung mga yan, nanginginig yung mga yan ngayon. So pwedeng, 'di ba, para kasi pumangit ang reputasyon nila mga ito, dagdag natin sa discussion. Russia, balita sa sa broadsheet ng Russia.
The Moscow Times, independent news from Russia. Anong sabi? Oh, so meron silang pahayagan in Russia, ito balita. Russia places second ICC judge on wanted list. Itong in-check, ano ba to, Koreana ba ito? No, no, no. Hapon? Russia has placed International Criminal Court ICC Judge Tomoko Akane, so I would assume it's a Japanese, on its wanted list months after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin for war crimes and state media reported Thursday. Yada yada. Okay. Kaya siguro nagbibigay ng malaking donasyon ang Japan dito. Meron silang huwes na nagtatrabaho sa Russia. Ngayon mga kababayan, ang Japan ang biggest donor ng ICC. Dahil nga meron pala silang huwes na nandun. Tomoko Akane ang pangalan, so I would assume she's Japanese. Oh, paano ngayon tatanggap, hindi lang ito ang ICC ng pera from Japan? Kung sanctioned na yung mga bank accounts ng ICC, or hindi gumagamit ng, 'di ba, ng ano ba 'yon, yung SWIFT code sa transfer ng pera. So anong gagawin ng bansang Hapon? Bibit-bitin ang pera, ang Japanese yen or maybe dollars, papunta ng ibabiyahe, mali-maleta, ganon, para lang mabigyan ang ICC ng pera, ganon ba mga kababayan? Or maybe dinadaan din sa sa bank-to-bank transfer. Eh hinaharang na ng US, pilay na ang ICC mga ate at kuya. Oh. So, kung ito ay hindi na magtatrabaho for ICC, o kahit hindi na mag-donate at kung mahihirapan mag-donate ang Japan, sino ang sasagot sa gastusin ng ICC, lalo't may mga prisoners sila, may mga nakakulong sa loob, sa selda, one of which is Tatay Digong. So sabi ko nga sa inyo, malamang si Ngiwi magdo-donate. Malamang magbibigay. Pera natin mga kababayan, hindi pera ni Ngiwi Jr. Ang ginigisa si Tatay Digong sa mantika ng mga Pilipino. Yun. Tama? Oh, pera ng bayan ang pwedeng ipangtustos ni Ngiwi para huwag palabasin. Sasabihin kasi ng ICC, teka, wala na kaming pera. Gastos pa itong mga nakakulong na ito. Palabasin na. Uwi na yan. Gastusin pa. Sarado. Shutdown. Magsara na. Wala nang pambayad ng kuryente. Wala nang pangsweldo sa mga staff. Dahil ang ICC ay umaasa sa donasyon ng mga miyembro. Ay singiwi, hindi na nga miyembro ang Pilipinas, pero gustong-gustong bumalik, di ba? Pero nahihiya yata, hindi pa bumabalik. Pero kung gusto nilang nakakulong si Tatay Digong, bibigyan nila ng pera. Hindi yun para lang panustos. Baka ngayon ay bribe Suhol. Kulong nyo yan dyan. O, gagastos ng bilyones si Ngiwi. Saan galing ang bilyones? Bakit? May sariling yaman si Ngiwi? Kahit may mga nabawing pera yan abroad sa kanilang mga offshore accounts na mga kinulimbat ng magulang dati, still, sa kakuriputan ng mga yan, you think maglalabas ng sariling pera na pera nating lahat ang ipangtutos to sa ICC. O, di ba nakakagigil? So, saan ang totoong laban? Sa kalsada o sa kamangyang? Saan dapat maglabanan, mga ateng? Saan? Comment agad dyan. Ngayon mga kababayan, ito yung naiisip ko dyan. Maybe bago natapos ang term ni Tatay Digong, nag-usap na itong tatlo. No? Kumbaga, maybe there was, kasi magkakaibigan si Putin, si Trump, teka muna. Baka matatalino. Maybe one of them informed PRRD. Gigipitin ka ng mga kalaban mo. Dahil pagkatapos ng termino mo, may re-rest back sa'yo. May mga banta na nga na ipakukulong ka sa ICC dahil yung ginawa mong war on drugs ay crime daw against humanity. So mag-ready ka. Sabi ni PRRD siguro, wala akong kakayahang maghanda para dito. Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako nangulimbat. So, kung gagamitin ng ICC, laban sa akin, anong magagawa ko? Siguro sabi nung dalawa, kaming bahala. Hindi pwedeng panakot sa atin yan. Kasi
tayong mga leaders natatapos ang termino, well, luckily for Putin, mukhang siya pa rin talaga, no? Ever since. Oh, lalo si Putin nga ay, 'di ba, ginyera niya yung Ukraine. So sasabihin, ay, crime against humanity, kuning-kuning. Oh, edi nakaisip yung tatlo, nagplano bago matapos siguro ang administrasyon ni PRRD. Or kahit na noong panahon na hindi pa nakakulong si Tatay Digong, baka nag-uusap or natatawagan ni PRRD. Si President Xi nga natawagan ni Tatay Digong, 'di ba? Oh, so maaaring nakakausap pa niya 'tong mga 'to, 'di ba? And sabi niya, naku, paghandaan natin kasi 'pag natapos ang ating termino or kung may mga gustong rumesbak sa atin, ICC ang gagamitin. So pagplanuhan na natin, anong dapat gawin? Oh, ako nang bahala sa bank accounts. Ako na rin ang sabi siguro ni Trump, na ako nang bahala, kaya. Hindi sila makakatungtong ng US, ganyan-ganyan. Pipilayan ko yung mga accounts nila. O sabi naman ni pwedeng ganun, no? Sabi naman ni Putin, wag nila akong kakantiin dahil ikukulong ko sila. O, di ba? Sisintensyahan ko mga yawa na yan. Or maybe, habang nakakulong si Tatay Digong at hindi pa bawal mag-usap sa sawikang Pilipino, at habang dumadalaw si VP Sara kay PRRD nitong mga nakaraang buwan, no? Na hindi pa nga bawal magtagalog. Kasi English na ang pag-uusap ni Tatay Digong at ang mga bisita niya sa loob para daw hindi nakakapag-usap ng hindi naiintindihan ng ICC, 'di ba? Or baka mamaya pinagpaplanuhan tingi-tingi. So nung mga panahon siguro na pwede pa mag-usap ng Binisaya or Tagalog sa loob ng ICC or sa SELDA, nasabihan na ni PRRD si VP Sara. Tawagan mo si Trump, tawagan mo si Putin, tawagan mo si Xi, makakatulong sila sa aking paglaya. What do you think, mga kababayan? Alin sa mga yun? Kasi itong nangyayari sa ICC, they are doomed. Karma na ba ito? Minamalas na ba sila? Deserve ba nila ito? At kung magpapasko man tayo na hindi pa nakalaya si Tatay Digong, magiging maliwanag kaya ang 2026? Magiging paborable kaya sa mga Pilipino at kay PRRD ang susunod na taon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.